Akala ng iba, tungkol siya sa drugs kasi sunog lang ng sunog. Minsan lang yun. Ang ibig ko talagang iparating sa sunog lang ng sunog is pakawalan mo yung apoy mo. Huwag ikaw yung masusunog, pakawalan mo siya. The other one was a cancer survivor. Umiiyak siya nung kinausap niya ako na yung apoy daw yung naging sandalan niya nung nasa ospital siya. So para sa akin, yung mga ganong klaseng bagay, priceless yan. Yo, magandang araw. Ako si Reg and this is Rolling Stone Philippines Greatest Hits. Ang naging impact ng Big Face sa karir ko at karir namin ng banda, it opened the gate. It opened everything for us. For those of you who do not know, hindi kasi ako yung unang vocalist ng Greyhounds. Replacement ako. Ang unang vocalista ay si Alex Dinioso. Shout out kay Alex. What's up, Alex? Ang alam ko, ang parang nakaisip na gawin yung parang ganung klaseng pattern ng ritmo ay si TJ. Kumbaga, ginawa niya yung drum pattern tas pinatungan ng vocals. May isang kapwa musikero ako na nagsabi sa akin na the first time they heard the song, they were driving, going to church. Tapos nung narinig nila sa radyo, tumigil sila sa labas ng simbahan. Parang ganon. Like any other band, we were never expecting na tatagos. But yeah, we did. Naka-shortcut kami kasi hindi kami talaga unang napatugtog sa In The Raw 28 years ago. Nung dinala ko ang demo sa NU107, I remember it was Myrene of Sandwich at hindi ko siya napapasalamatan pa for that over the years. No? So, thank you so much, Myrene. Si Myrene ang tumanggap ng CD demo namin tapos pinatugtog niya kaagad. After I gave it to her, pinatugtog niya kaagad. I went to the booth, I went to the station. Tapos yun, nakapag-In The Raw kami. Isa siya sa mga pinaka-nakakapagod na kanta, no? Na tuloy-tuloy ganun. Yun yung pinakamalaking difference. The other difference is, when we made that song, 5 kami noon, ngayon 4 na lang kaming tumutugtog niya. How did 505 reinvent me as an artist? I didn't really reinvent myself, you know. It's more of like, meron pa siguro akong mga nakatago sa baol na pwede ko pang pakawalan. So it's not really reinventing. It's just guiding me to a different road, a different path. Pinili ko na una siyang mailabas kasi parang siya yung taste test nung bagong kalsada na lalakbayin ko. Parang ganun. Siya yung patikim, siya yung hindi naman dikta. Siya yung maglalatag kung anong possible sound, anong ini-expect mo. Siya yung magsiset man. Gulat ako kasi napaka-warm nung pagtanggap. SOCMED, lagi namang may galit dyan eh. May magsasabi ng hurtful words. Alam mo yun, pero so far so good. Maganda yung pagtanggap at hindi ko inaasahan din. With the bandmates, all of you may say sa lahat. Lahat kayo may accountability when writing. Pag solo, salo mo lahat. So kung pangit siya, kasalanan mo kaagad yun. Wala kang madadamay na iba. Hindi ko pwedeng sabihin kasalanan yun ni Ouds. Hindi ko pwedeng sabihin kasalanan yun ni TJ. Pag may pangit ako nagawa, kasalanan ko kaagad yun. When we wrote the album Apoy, yun yung nawalan kami ng kabanda. Bigla kaming nagkaroon ng tanong kung tutuloy pa ba namin. Ramdam namin na nabawasan talaga kami ng malaking chunk ng lakas. Alan was a different kind of performer. Nagsunog yun ng gitara sa stage. Iba yun, ibang klaseng nilalang si Alan. So, kinailangan namin humugot
at makapagsulat knowing the fact na kulang na kami ng isa. So, ganun siya, para sa akin, ganun siya ka-significant, no? Na, ano ba, kaya pa ba to? Ano ba, paano ba natin imaman ni obra? Ganun siya ka-significant. It's directed towards all of us. Hindi mo naman pwedeng sabihin never kang nakipagplastikan kahit isang beses. Diba? Sure ako may mga nakakasalubong at nakakasalimuha ka na pagkatapos na sasabihin mo, tang-inang yun, no? Alam mo yun? So, parang ganun naman siya. Ganun ang mundo. Ganun ang society. So, yeah. Naging risk ang Shoot to Kill at ang ibang songs na kasama sa album kasi galing sa apoy na album, dahan-dahan nang nawawala yung mga labels and they were just offering distribution deals. Tapos iniisip namin, ano ba, mag-distribution ba tayo? Mag-aantay ba tayong pera? Ano ang strategy? Hanggang sa napag-usapan namin na tayo na lang gumawa. May studio si Nino, tayo mag-record, ikaw tatay yung producer, ikaw sound engineer. Sama tayo ng isa pang nakatrabaho na natin noon, which was Patrick Terrano. But the catch was, we only had 2 songs going to the studio. So we had to write 8 more. So in a month, we wrote and recorded live the entire album. So ang proseso nun was, we would write and arrange in one studio, in one room. Pag gusto na namin yung areglo, silang tatlo, they would go in sa kabilang room ng studio din, ilalatag nila live, tutugtugin nila yung bagong areglo na kanta ng mga 5 to 15 times. Tapos sila din ang mag-grade sa mga sarili nila. And you can't lie because it's recorded, right? You can hear it. Tapos habang ginagawa nila yon, I'll try to write my own shit. Pagkatapos nila, I'll record my shit after writing. So dun namin sinulat lahat ng notes, vocals, areglo, melodies, letra. Kaya siya risk. I'd like to think what we make is fight music because we hope to inspire those who are going through whatever to fight through it. So it's not really violence, it's stand up, fight through it. Parang ganun. So and again, babalik tayo dun sa nawalan kami ng kabanda. And then, Apoy yung susunod na album. So, marami akong hugot na dahil doon sa pagkawala ng kabanda namin. Kaya Apoy, na yeah, you padayon. You push through, you fight through it. Isa sa mga inspirasyon, nawalan kami ng kabanda. Isa sa mga inspirasyon doon, yung mga tao sa paligid ko na sa oras na yun, we're not in the state na gusto nila. So yun. Akala nung iba, tungkol siya sa drugs kasi sunog lang ng sunog. Minsan lang yun. Ang ibig ko talagang iparating sa sunog lang ng sunog is pakawalan mo yung apoy mo. Huwag ikaw yung masusunog, pakawalan mo siya. I'm gonna say this in the most modest way I can, no? So, I don't brag about these things, but the last time we went to Bacolod to play, may 2 tao na lumapit sa akin, hindi magkasabay, magkahiwalay. The other one was a cancer survivor, and umiiyak siya nung kinausap niya ako na yung apoy daw yung naging sandalan niya nung nasa ospital siya. And the other dude, ganun din, sakit din, yun din daw yung pinaghugutan niya ng lakas. So para sa akin, yung mga ganung klaseng bagay, priceless yun. Isa kami sa mga nagpursige, isa kami sa mga brave ones, isa kami sa mga
nag-voice out ng mga ganyang bagay, solid yun. Yan. Para sa akin.